and feeling nyo na stuck kayo. And gusto nyo ng change, gusto nyo ng pagbabago, no? Actually, yung iba sa inyo, you're actively seeking. Ibig sabihin, very active kayo sa paghahanap ng ibang trabaho or ng ibang mapagkakakitaan, parang additional source of income. So, yun naman yung maganda sa inyo guys, kasi parang hindi nyo masyadong pinapabigat lalo yung inyong sitwasyon, kundi naghahanap talaga kayo ng paraan. And ito nga guys, no, sabi nga dito sa atin, the answers you need are coming, no? Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong January to February para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating New Moon guys ngayong January ay sa January 29, tapos yung next na New Moon naman natin ay sa February 27, mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan, guys. And ito yung ating moon message. Unahin natin to guys, no? Napakaganda. The answers you need are coming. So yung mga sagot sa mga tanong mo, sa mga pinagdadasal mo, sa mga hinihiling mo, even yung mga solusyon guys sa mga problema nyo, no? Dadating at dadating yan guys. Basta palagi lang kayo magdasal, magsikap sa buhay mga kapiksi, and magtiwala sa nasa taas. Your prayers will be answered, you will be heard, and you will be answered, mga kapiksi. Okay? And yeah, so attune to the moon, have an important conversation, but stay calm. If kailangan yung mga makipag-usap mga kapiksi, no? Let's say for example, meron kayong kailangang issues na ma-resolve and kailangan yung makipag-usap sa ibang tao para ma-resolve yung mga issues na yon, you have to stay calm. Palagi kalmado guys, no? Kasi wala namang nare-resolve guys yung mga sigawan, yung mga awayan, 'di ba? Kapag ganon, mas lalo pang lalala yung mga sitwasyon, no? Kasi heated, no? Heated yung mga arguments, so mas lalong wala kayong makikitang resulta. Pero if you always stay calm and peaceful mga kapiksi, talagang mariresolve yung mga issues nyo, guys. Okay, so additional meanings for this card: someone is trying to flirt with you. Have you noticed mga kapigsi? Okay, so for some of you, maaari may mga nakikipag-flirt sa inyo, ganyan. Syempre, kung single kayo, okay lang. Pero kung kayo ay taken na mga kapigsi, wag na kayo lumande, okay? At saka wag nyo na rin paasahin yung mga lumalande sa inyo kasi may karma yan, guys. So, tigil-tigilan nyo. Sa mga single lang, no? Sa mga single, available, walang sabit, go lang mga kapigsi hanggang sa makita nyo yung tamang tao para sa inyo. You need to laugh off this situation and just move on. May mga sitwasyon guys na hindi na masyadong pinapersonal, hindi na masyadong sineseryoso mga kapigsi. Tinatawanan na lang, no? Hanggang sa eventually mawala din. Mawala sila sa buhay nyo kapag hindi nyo finofocus yung energy nila. Ang sample nyan is yung mga marites, no? Diba? Yung mga marites na kung tinatawanan lang yan, yung mga bashers, kung kayo ay nasa social media, syempre hindi maiwasan na may mga bashers, may mga negative na comments, ganyan. So, hindi nyo yun problema, no? Tawanan nyo lang yung mga yan, wag nyo seryosohin. Hayaan nyo sila because you cannot please everybody. Kanya-kanyang perception yan, kanya-kanyang preference, no? Ibig sabihin lang, hindi nila trip yung trip mo. So, yaan nyo sila. Don't waste your energy on them, mga kapigsi. Okay? And then, for some of you, job applications have good prospects. So, sa mga nag-a-apply ng trabaho, mga kapigsi, no, maganda yung kainat na ng mga application nyo. Basta magtiyaga lang kayo, mag-persist lang, guys. Mag-antay lang, no? Wag masyadong mainip, guys. Dadating din yung mga tamang trabaho, mga tamang pagkakakitaan para sa inyo, mga kapigsi. Alright? So, comment down below, Aries, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong New Moon season. Shuffle natin to guys. Habang sinishuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31 guys, kaya mag-avail na kayo. And yung another course natin guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, 10% discount din yan until January 31. And yung another course natin, upcoming guys, paano pabalikin si ex, revise breakup, coming soon this February, abangan nyo mga kapiksi. So, Aries, guys, kayo ay represent ng Mother of Wands. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Ito ay parehas na positive and negative, mga kapiksi. So, dito meron tayong presence ng fire sign, another fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, at saka water sign, guys, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganyan sa kanilang natal chart. So, ito guys, nakikita natin na yung problema ng iba sa inyo, nagkakaroon ng money problems yung iba sa inyo guys, financial constraints, no? Financial difficulties, mga kapiksi. So, medyo parang natutuyot yung inyong parang walang growth guys, no? Meron kayong source of income definitely, mga kapiksi, pero parang hindi siya nag-grow, hindi siya lumalago, no? Kumbaga, let's say for example, yung sahod mo 20k per month, yung 20k per month na yun at yun din yung dumadating sa inyo all throughout the years, kung ilang years na kayo dyan sa trabaho nyo, swerte na lang kung meron kayong mga incentive or bonus, ganyan, pero parang hindi siya nadadagdagan, hindi siya masyadong lumalago, mga kapisi. So, pwedeng na-stuck, ganyan. And yung iba sa inyo, parang nakukurta yung isip nyo kung paano nyo pagkakasyahin. Probably, 2 years ago, 3 years ago, yung 20k malaki pa sa inyo. Pero ngayon, parang napapansin nyo na medyo lumiliit na dahil sa mga taas ng bilihin. So, medyo nakukurta na yung isip nyo, mga kapiksi, kung paano pagkakasyahin yung mga sinasahod or yung mga dumadating sa inyo, and feeling nyo na stuck kayo. And gusto nyo ng change, gusto nyo ng pagbabago, no? Actually, yung iba sa inyo, you're actively seeking. Ibig sabihin, very active kayo sa paghahanap ng ibang trabaho or ng ibang mapagkakakitaan, parang additional source of income. So, yun naman yung maganda sa inyo guys, kasi parang hindi nyo masyadong pinapabigat lalo yung inyong sitwasyon, kundi naghahanap talaga kayo ng paraan. And ito nga guys, no, sabi nga dito sa atin, the answers you need are coming, no? So, dadating din sa inyo yung mga sagot na mga hinahanap nyo, mga kapiksi, no? Kung naghahanap kayo ng bagong trabaho or bago mapagkakakitaan, mag-persist lang kayo sa paghahanap guys, and eventually makikita nyo rin yung ibibigay din sa inyo yung mga tamang kasagutan, and makakita rin kayo ng mga positive changes guys, okay? So, again, hindi naman to minamadali, no? Persist lang, gradual, and you will definitely see the answers, mga kapiksi, na hinahanap nyo, okay? Alright, so what else? Ayan, no, ibibigay din sa inyo ni universe yung mga rewards na para sa inyo. Yung iba sa inyo guys, no, kung meron kayong merong mga umutang, may mga magbabayad ng utang sa inyo guys, kung merong mga may utang sa inyo, pero parang ang kapalit nun is parang nagkaroon na kayo ng broken relationship. So let's say for example, si kumare or si kumpare baka nangutang sa inyo ilang taon na yung nakakaraan, maaring ibalik nila sa inyo yung mga utang, or ibig sabihin bayaran, pero yung relasyon nyo parang medyo may lamat na or nasira na yung relasyon nyo sa kanila, kasi nga pwedeng pinaasa kayo ng pinaasa, ganyan, tapos ang tagal-tagal bumalik, tapos kailangan nyo pa silang konsensyahin or away-awayin para lang mabayaran kayo. So, ganun yung nakikita natin. So, it's good na bumalik sa inyo yung pera, pero
yun nga, medyo may lamat na yung relasyon mga kapiksi. Pero, don't feel guilty, no? Kasi, parang kinukuha nyo lang naman yung para sa inyo. So, kung feeling nyo wala kayong kasalanan, edi wala, di ba? Kung sino yung may kasalanan, yeah, but even if may kasalanan kayo or wala, you just have to let go and forgive, mga kapiksi. Okay, kasi medyo malulungkot kayo sa kahihinatnan nitong sitwasyon na to mga kapiksi, kaya you have to learn to forgive, guys. Okay, and yung iba naman sa inyo guys, may mga bagong ideas na parang paulit-ulit na iikot sa isip nyo, mga kapiksi, and parang hindi ito titigil hanggang hindi kayo nagtitake ng action. Okay, so parang ano to, paramdam ni universe sa inyo, or paramdam ng mga gabay nyo, no? Kumbaga parang hindi nila kayo tatantanan hanggang sa hindi kayo kumikilos, hanggang hindi kayo nagtitake ng action, kasi baka mamaya yung mga paramdam na yun sa isip nyo, yun na pala yung maging sagot sa kahirapan nyo, or sa maaaring yun na yung maging simula ng pagbabago sa buhay nyo. So, let's say for example, baka meron kayong nakikita na mga potential na pagkakakitaan, baka gusto nyo mag-ukay-ukay, ganyan, tapos palagi nyo naiisip yung ukayan, palagi kayo nakakita ng mga ukayan, no? Tapos hanggang sa matulog kayo, palagi nyo siyang naiisip. Parang sign siya, mga kapiksi, no? Parang finifeed sa'yo yun ng mga gabay mo na mag-ukay ka, ganyan, kasi baka nandito na pala yung swerte mo, or maaaring makatulong siya para umanlad, umasenso yung buhay nyo. Okay? So, sometimes yung mga ganun, wag natin ipagwawalang bahala, mga kapiksi. Pwede mong i-delay, mga kapiksi, kung ayaw mong mag-take ng action. Pero, kapag sumulpot pa rin siya sa isip mo, sooner or later, ibig sabihin talagang finifeed siya sa inyo ng mga gabay, and you have to take necessary actions, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. And for more tarot readings, Aries, eto guys, i-mind nyo na yan, mga magagandang changes, mga magagandang pagbabago, mga bagong opportunities sa kaperahan. Etong magbabayad ng utang, guys, i-mind nyo na. And itong forgiveness, no, you have to focus on forgiveness, guys, para hindi sumama yung loob nyo dun sa inyong mga kumare-kumpare. Okay, and comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo. For more tarot readings para sa Aries, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.